Lambana, Diwang Malaya. Sa isang mundo kung saan ang lahat ay tila abala sa sarili nilang buhay, may mga taong pinipili pa ring maging liwanag para sa iba. Ganito ang pananaw ng mag-asawang kilala hindi lamang sa kanilang tagumpay, kundi sa kanilang pusong handang tumulong. Ngunit sa kabila ng kanilang kabutihang loob, ang kanilang nag-iisang anak na si Clea ay tila may sariling mundo. Isang mundong walang espasyo para sa malasakit. Para sa kanya, ang pagboboluntaryo ay isang bagay na hindi niya kailanman maiintindihan, lalo na pagdating sa mga taong may kapansanan. Isang araw, nagpasya ang mga magulang ni Clea na isama siya sa kanilang pagbisita dahil nais nilang maunawaan ni Clea ang kalagayan ng mga taong may kapansanan. Nais nilang iparating kay Clea na ang pagdamay sa kanila sa kabila ng kanilang kondisyon ay nagbibigay ng kaligayahan sa kanilang puso na nabahira ng sugat dulot ng pagdadalamhati sa kondisyon na kanilang iniinda araw-araw. Habang isinasagawa ang pagdiriwang, naglibot na lamang si Clea sa kawalan niya ng puwang sa ganitong mga gawain. Ngunit habang naglalakad, napansin niya ang isang batang babae na may kapansanan ngunit may kakaibang ngiti. Sa halip na makipagkaibigan, lihim niya itong pinagtawanan. Bago sila umuwi, ipinakilala ng kanyang mga magulang ang batang si Mira, ang batang nakita niya kanina. Imbis na maging magalang, tinukso at pinagtawanan niya si Mira. Hindi alintana na nakikita ito ng kanyang mga magulang, ngunit sinuklian lamang siya nito ng isang matamis na ngiti. Sa kanilang pag-uwi, nakatanggap si Clea ng mga pangaral mula sa kanyang mga magulang. Clea, ang ginawa mo kanina ay hindi tama. Bawat tao ay dapat respetuhin anuman ang kanilang kalagayan. Habang nakikinig, tila may bumabagabag kay Clea pero hindi niya maipaniwanag kung ano ito. Pagdating sa kanilang bahay, kinausap siya ng kanyang mga magulang tungkol sa kanyang pag-uugali. Humingi naman ng paumanhin si Clea sa kanyang mga magulang. Dapat tayong bumalik bukas sa tingin mo ang kapatawaran kay Mira, sambit ng ina ni Clea. Pumayag na lamang si Clea dahil nais niya ng magpahinga, sapagkat nagsisimula na siyang makaramdam na lumalala ang kanina niya pang iniindang sama ng pakiramdam. Kinabukasan, pagmulat ng kanyang mga mata, nagulat siya. Hindi siya makagalaw ng maayos. Sinubukan niyang magsalita pero mahina ang kanyang boses. Napansin ito ng kanyang ina at agad siyang isinugod sa ospital. Patuloy siyang sumisigaw sa sakit at ang kanyang ina ay umiiyak sa kanyang tabi habang nakikita ang kanyang anak na nagdurusa. Agad nilang tinawag ang mga doktor at nurse upang suriin si Clea. Iba't ibang mga proseso ang isinagawa ng mga doktor upang matukoy ang kalagayan niya. Naguguluhan ng mga doktor nang hindi nila matukoy ang kanyang kondisyon. Matapos matanggap ang balita mula sa mga ito, umiyak ang mga magulang ni Clea at nakiusap na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang iligtas ang anak. Lumipas ang mga araw at muling nagkita sina Clea at Mira sa parke. Gustong humingi ng tawad ni Clea, kaya't nakiusap siya sa kanyang mga bantay na makausap si Mira. Mira, patawad sa nagawa ko noon. Ngayon, naiintindihan ko na ang nararamdaman mo, sabi ni Clea. Pinatawad naman siya ni Mira at nagbitiw ng mga salitang tumatak sa puso at isipan ni Clea. Clea, alam mo ang iyong pribilehiyo, ngunit hindi ito rason para pagtawanan ng iba. Ngayon na nararanasan mo ang parehong sitwasyon namin, huwag kang panghinaan ng loob. Dapat mong matutunan na pahalagahan ang bawat isa anuman ang estado nila. Alam kong mahirap para sa iyo ang mabuhay araw-araw na may iniinda na kapansanan. Ngunit, sana huwag kang susuko dahil may Diyos na nagmamahal sa iyo. Matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik si Clea sa ospital. Sa unang pagkakataon, naranasan niya kung paano maging mahina at umasa sa ibang tao. Sa kanyang paglagi doon, naging saksi siya sa panghuhusga ng iba sa kanyang kalagayan. Isang araw, habang nasa silyang degulong siya sa pasilyo ng ospital, may mga batang dumaan at napansin ang kanyang karamdaman. Hala, parang ang pangit ng itsura niya. Ano kaya nangyari sa kanya? Pulong lang isa. Narinig ni Clea ang mga salitang iyon at sa unang pagkakataon, ramdam niya ang sakit ng panghuhusga ng iba.
Nais niyang sumagot at ipagtanggol ang sarili, ngunit tila wala siyang lakas. Doon niya naalala si Mira, kung paano niya ito pinagtawanan noon, kung paano niya ipinadama rito ang pagkakaiba nila. Ngayon, siya naman na nakakaranas ng pangmamaliit at pagtalikod ng ibang tao. Habang iniisip niya ito, lumapit ang isang matandang pasyente na nasa kabilang kwarto. Iha, huwag mong hayaan na sirain na ibang taong araw mo. Hindi mo hawak ang iniisip nila, ngunit may kapangyarihan kang piliin kung paano mo ito haharapin. Sambit nito. Napaluha si Clea. Unti-unti, napagtanto niyang mali ang naging pagtrato niya kay Mira noon. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya nagsisi. Naramdaman niya ang tunay na pag-unawa. Kinagabihan, habang nasa ospital, hindi mapakali si Clea. Pagod na pagod siya, ngunit tila may bumabagabag sa kanyang isip. Sa kanyang pagtulog, napanaginipan niya si Mira. Nasa isang lugar sila na punong-puno ng liwanag. Tahimik si Mira habang nakatingin sa kanya, hanggang sa nagsalita ito. Clea, alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang bagay sa buhay? Tanong ni Mira. Hindi agad nakasagot si Clea. Saglit siyang nag-isip bago tumango. Ang pahalagahan ito at ang bawat taong bahagi nito. Bumiti si Mira. Tama. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay o kung anong pagsubok ang haharapin natin. Pero may pagkakataon tayong itama ang mga pagkakamali. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Ramdam ni Clea ang init sa kanyang dibdib. Para bang tinanggap niya ang mensaheng iyon ng buo sa kanyang puso. Nagising siyang may luha sa kanyang mata. Mula sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya magiging katulad ng dati. Pagmulat ng mga mata ni Clea, bumalik na sa dati ang kanyang katawan. Nawala ang panghihina at muli siyang nakagalaw ng walang hirap. Ngunit sa halip na matuwa, biglang kinabahan si Clea. Pumasok ang kanyang mga magulang. Sinalubong siya ng yakap at matang lumuluha. Anak, si Mira, wala na siya. Mahina at nanginginig ang boses ng kanyang ina. Nabigla si Clea at hindi makapaniwala. Isang himala ang kanyang paggaling. Ngunit para bang may kapalit ito. Napatingin si Clea sa kanyang mga kamay. Malakas muli, ngunit parang may kulang.